Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay dito sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ako po si Fiona Generoso ng CRC Dasmariñas Cavite Daughter Church at samahan po ninyo ako sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Ngunit bago po ito, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong umaga na inyong pinagkaloob sa bawat isa. Samahan po ninyo kami sa aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita at naway mangusap po kayo sa aming mga puso sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang atin pong Bible text sa umagang ito ay matatagpuan sa Josue 12:12 at ang title po ng ating mensahe ay pinamagatang The Kings of Eglon and Gezer. Sabi po sa Josue 12 verse 12, ng Eglon at ng Gezer. Purihin po ang Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, simple lamang po ang talatang ito. Isang bahagi ng listahan ng mga hari na natalo ng Israel sa kanilang pananakop sa lupang pangako. Pero kung titignan natin ang mas malalim, makikita natin ang dakilang kapangyarihan ng Diyos sa bawat tagumpay ng Israel. Ang Eglon ay bahagi ng samahan ng 5 hari na umatake sa Gibeon matapos itong makipagkasundo sa Israel. Ang Gezer naman ay nagtangkang tumulong sa Lachis upang pigilan ang pananakop ni Josue. Sa mata ng tao, malakas at marami ang mga hukbo na kanilang kalaban. Ngunit sa harap ng Diyos, sila'y walang laban. Pinapakita nito na kahit gaano kalakas ang mga hari, kahit gaano katibay ang mga lungsod, at kahit ilan pa silang magtulungan laban sa bayan ng Diyos, lahat sila ay walang kapangyarihan kapag ang Diyos na ang nakikipaglaban. Ang bawat pangalan ng hari na nabanggit sa Josue 12 ay paalala na walang sino mang makakapigil sa katuparan ng plano ng Diyos sa buhay ng bawat tao. Mga kapatid, ganun din sa ating buhay. May mga Eglon at Gezer din po tayo. Mga problema, tukso o pagsubok na nagtatangkang hadlangan ng ating pananampalataya. Ngunit sinasabi sa atin ng Diyos sa Roma 8 verse 31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kaya't wala tayong laban na hindi natin kayang lampasan kung tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga, huwag nating tignan ang laki ng ating problema, kundi tignan natin ang laki ng Diyos na ating kasama. Kung ang Diyos ang kasama natin, wala tayong dapat ikatakot. Tulad ng Israel, magtatagumpay tayo, hindi dahil sa ating sariling lakas, kundi dahil sa kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya't sa bawat laban na ating hinaharap, lagi nating ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. Tayo po muli ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil Ikaw ang aming lakas at tagumpay. Tulungan mo po kami magtiwala sa iyo sa lahat ng aming mga laban sa buhay. At nawa, kami po ay patuloy na manatiling tapat sa iyong pagkakatawag sa amin. Huwihin ka, O Diyos. Dito po ang aming panalangin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli po ninyo itong subaybayan bukas sa ganitong oras, 5:30 ng umaga, para sa pang-araw-araw na pagbubulay sa salita ng Diyos. Malaya po ninyo itong ibahagi upang mas marami pa ang maabot at mapagpala ng kanyang mga salita. Magandang umaga po at pagpalain po tayong lahat ng Diyos.